Do you believe in faith? The unseen force that moves mountains and lights the darkest paths. Do you believe in love? Love that holds people together when all seems to fall apart. Do you believe in God? The Creator, the mystery, the answer to the questions we never dared to ask. Isang mapagpalang umaga para sa ating lahat at narito tayo sa Conversation of Faith, isang programa kung saan matutunghayan natin ang iba't ibang mungkahi at lalim ng pananampalataya ng bawat individual. Ngayong araw, tatahakin naman natin ang ating tito at tita sa sektor ng ating pamilya upang matunghayan at magbigay liwanag sila sa atin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sa unang katanungan, naniniwala po ba kayo na kailangan ng pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa kapwa? Yes po, bilang Kristiyano naniniwala po kami doon. Di ba nga po sa 10 Commandments ni Lord, sinummarize niya lang yung 2 Commandments. Di ba? First one is to love God with all your heart, mind, body, and soul. And pangalawa naman po is to love your neighbor as you love yourself. So, talagang po naniniwala po kami doon. Salamat. Ikalawang katanungan po. Masasabi po bang itong pagkukulang sa panig ng tao kung hindi siya nagmamahal kahit karanasan niya ang pagmamahal ng Diyos at ng kapwa? Yes po, talagang pagkukulang po yun. Kasi po, unang-una, kinreate po tayo out of love ni Lord para sa atin. So dahil kinreate tayo out of love, dapat mahalin din po natin yung ating kapwa, yung kamahal-mahal, at lalong-lalo po yung mga kapwa nating hindi kamahal-mahal dahil yun po yung utos ng Panginoon sa atin. And kung nakakaranas tayo ng pagmamahal ng Lord, dapat i-share din natin yun sa kapwa natin. Narito naman po ang ating ikatlong tanong. Totoo po ba ang pahayag na mahal tayo ng Diyos? Hindi ito isang ideya kundi isang karanasan? Yes po, totoo po yun. No? So ayon nga po sa book of John 3:16, ang sabi po doon is, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba, binigay niya yung kanyang kaisang anak na si Jesus Cristo para po tayong maligtas sa ating mga kasalanan. Yun po. Kasi di ba, God is the creator of universe. So siya yung naglikha sa lahat ng bagay, even sa atin. So talagang ramdam natin yung pagmamahal ng Lord kahit sa ang aspeto ng buhay natin. Para po sa huling tanong, ano-ano po ang naiisip ninyong paraan o pagkilos at payo para lalo nating mahalin ng Diyos at ang ating kapwa? Ayun po, ang unang-una po natin gagawin doon is unang-una po manalangin po tayo sa Panginoon. So maglaan po tayo ng oras, araw-araw para kausapin si Lord, para magpasalamat po sa mga biyayang binigay niya sa atin. At pagdasal din po natin yung ating kapwa-tao, no? Lalo yung mga sakit, lalo po yung mga nangangailangan. So ipag-pray din po natin sila, isang way po yun. Ayun, so yung pagmamahal sa Diyos, kailangan talaga prayer, and kailangan talaga maglalaan talaga ng oras para aralin yung mga words niya. And para sa kapwa naman, so kailangan maging maunawain tayo sa bawat isa, tapos magmahal tayo, and mapagpatawad tayo dapat. So doon natin maipapakita yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Ayan, maraming salamat sa lahat na naging guest ngayong araw. Tunay nga po naging mapagpala ang mga pagninilay-nilay na binahagi po nila. At sa lahat ng mga tagapanood, naway baunin ang paalaala na ang pagmamahal sa Diyos ay sumasalamin sa kapwa. Hanggang sa muli, ito ang Conversation of Faith, naway pagpalain ng isa, paalam at magandang umaga.